Yan po, ay nagpapasalamat po na po. Papasalamat po ako sa buhay ng ating pastor na patuloy mo nagdamag sa atin. Parang tayo, wala naman po tayo dito kung hindi po tayo ginagamit ng ating pastor. Lahat na itong platform na ito, i-share lang po sa atin ng ating pastor. I'm blessed at it's po ay isang karangalan na magamit sa karya ng Diyos. So po, nagpapasalamat datong ito sa kanya. Sabi nga po, wala rin mo tayo mag-share kung hindi tayo matututo at walang magagabay sa akin. Iba po yung may nagagabay sa akin. Subok na po yung may nagagabay. Kasi kung sarili mo lang din ang pakikita mo talagang sooner or later bibigay ka. Kaya po sa Diyos po ang kapurihan, salamat po sa buhay natin, Pastor. Bagay, samahin po muna ako nalangin. Yes, Father God, maraming salamat po sa umaga ito. Pagkamat maulan, Panginoon, patuloy pa rin ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, na nagparito, ikaw ay purihin at bigyan, Panginoon, makatanggap ng aming portion ng Panginoon. Father God, salamat po sa buhay ng Pastor. Ang Pastor na patuloy mo ginagamit, Panginoon, simula sa kanya down to the smallest member of this TBC Church, Lord. We pray for the blessing, Lord, for the now word, for the fresh revelation that comes from you, Father God. Lord, I must decrease, and you must increase, and you must increase, O Father God. Lord, ikaw ang may taas, at ako ang may baba, Panginoon, and not by might, or by power, but the Spirit of you, the Most High God. In Jesus' mighty name we pray, O Lord God. Amen. Nakakabal na naman. Yan, magandang umaga po sa lahat. Nakaka-alis po yung sabi nga ng ating pastor naman, share ko lang yung information kanina. Sabi nga, hindi naman importante sa pag-worship ng itsura natin. Ang importante yung kung sino yung pinupuri natin. Kasi kanina sabi ko, dahil dito sa CR, mag-uus ako mag-share, baka ako mag-dumi. Pero ito sabi ng Holy Spirit, yung testing niya na, worship mo, pakikukumano, mag-share ka, kasi tayo nga po pala, may babalik tayo talaga, yung may paalala lang yung Holy Spirit na, we must serve. Kung gusto maging siya yung magiging dito dapat. Hindi to about kung anong title mo, kung anong katatayuan mo sa buhay. It's about, sabi nga, kung sino gusto maging dakila sa kailan na natin, dapat siya yung maging pinaka-maging lingkod. Kaya sabi siya, bahala na. So kaya, ang galing ng number, nakakabis na mag-glory ko, hindi ko pinag-alabang yung pag-uwalis ko. Ang pinag-alabang ko yung paalala ng Diyos. Na sa simpleng gano'n, nagpapaalala sa iyo, Lord. Kaya po, ang ganda po ng ating topic ngayon, sabi nga yung sabi nasa ano pa tayo? Root first before fruits. Roots are connection to the grace. Yung grace po, sinasabi natin, ang grace is Lord. Wala ibang grace kundi si Lord. Si Lord mismo yung pinaka-grace natin. Sabi nga ni Kuya JB, alam niyo naman po yung pinagdaanan ng unicorn, pero sabi nga po, hindi po ako makakatayo dito kung hindi po dahil sa grace ng Lord. Kaya sabi ko, hindi ako makaalis-alis na gamit sa Lord. Kasi sa grace kasi, wala ko bang ma-share na higit sa lahat kundi yung grace. Kasi ramdam ko yung grace ng Lord, yung pagpapala niya. Higit sa blessing, yung grace talaga yung aking naranasan na pagpapala sa Lord na still, nandito po kasi yung harapan, nakakasama niyo magpuri, mag-church, or doon sa dami ng pinagdaanan ko. Kaya yun ang po yung aking pinakalan. Glory to God po. Pinagpatamamaya kasi si Lord lang lahat talaga. At yan po yung ating topic, pwede po ba natin i-share yung Matthew? Matthew 13. Yan, mamaya na. Sabi dito sa Matthew 13 verse 1, The same day, Jesus went up the house and sat beside the sea, and great crowds gathered about him, so that he got into the boat and sat down. So that he got into the boat, sat down, and the whole crowd stood on the beach. Okay? And he told them many things in parables, saying, A sower sent out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on the rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no, yan po ang topic natin ngayon. And since they had no root, kaya kung medyo nag-sideway muna tayo dito sa introduction. And since they had no root, they withered away.
Nandiyan na lang po muna tayo, no? Kaya po yung sasabi natin na ganun din po kalagayan. Yes, may soil, pero pagpalay na natin nandiyan yung rich soil, pero kung hindi ka rin uugat at mag-uugat sa pananampalataya sa Panginoon, sooner or later, mawawala ka talaga. Kaya kailangan po natin lumalim sa salita ng Diyos. Ano po? At yung next, yung Matthew 13:20 ba yun? Siwa, next. Isa pattern eh. 18, yes, 18. Hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, sino po ba naunawaan dito? Ang kingdom of God. Parang ako dyan kingdom of God. Sino po ba nakakaunawa ng kingdom of God? Ano po? When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. Kaya pala minsan, kahit pa ulit-ulit na tayo magturo about the kingdom, saglit ka lang, paglinggo ka lang na napupuspos, sa linggo lang natatanim sa yung teaching ng kingdom, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, nawawala na. Bakit? Kasi naaagaw na ng kaaway. Ano po? That is what was sown along the path. Next. As for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receive it with joy. Yan po yung nakakarinig na po tayo, di ba? Nung sabi ng pastor, ang ganda ng turo ni pastor. Ang ganda. Kaya lang, hanggang ganda, no? Sabi dito, immediately he received it with joy. May galak sa puso mo nung narinig mo to. Sabi, parang kakaiba to. O ano, totoo, balanse. Yet he has no root in himself, but endures for a while. And when tribulation and persecution arise on account of the word, immediately he falls away. Diyan po madami na po nagkakataga dito. When tribulation and persecution arises. Yan na po. Ano po? Minsan nakala natin, nasasarap lang sa pakiramdam magiging Kristiyano, pero hindi po lagi ganun. Pag lagi tayo sa pakiramdam ng aasa, hindi po lagi ganun ang pagiging Kristiyano. Ano po? At by the way nga, sabi nga ni Miles Monroe, hindi naman tayo tinawag po bilang maging Kristiyano. Tinawag tayo bilang citizens of the kingdom of God. Pero kaya po natin ang Lord. Ito talaga pag nakikinig ka, no? Sabi nga ka na talaga natin, Pastor, makinig kayo. Tayo lang pati sa ulo. Kaya sabi dito, hindi tayo pwedeng maging Kristiyano lang. Ang Kristiyano, may pagka-religious pa yan eh. Pero ang kingdom, citizen in the kingdom, kaya iba. Kaya sabi dito, yung narinig mo, the teaching in the kingdom, but endures for a while, and when tribulation and persecution arise, on account of the word, immediately he falls away. Diyan na po nagkakasukatan ng tunay na citizen in the kingdom. Kung pa sa hirap, kasi hindi lang puro lagi sa ginhawa, hindi lang lagi yung komportable ka. Sino yung medyo mga na dito, 2 taon na, 3 taon na, yan. Medyo doon na yan. Doon na tayo sisimulan na ng persecution. Pero yung mga 1 year pa lang, ay, sarap buhay pa yan. Lagi yung puso. Pero hindi ko kayo tinatakot. Ito ay isang paalala mula sa Panginoon na dapat mabugat tayo sa kanyang sa ating pananampalataya sa Panginoon. Po. Kaya mo sinasabi, ganoon na lang yung grace ng Lord na laging pinapaalalahanan tayo. Hallelujah. Next, yung pong Matthew. Ano natin kasi dito muna yung topic natin about the roots. Sabi dito, he put another parable before them saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed God's seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. Ayun po yung mga damo. Ano po? Mga damo na yan. And the servant of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, the next 30. But he said to them, the enemy has done this. So the servant said to him, then do you want us to go and gather them? Ito po.
Ang ganda ng revelation sa akin ng Lord dito. But he said, no less in the gathering of the weeds, you root up the wheat along with them. Kaya pala minsan, may matatagal na talaga Kristiyano. Ano po? Hindi po nag-ugat sa pananampalataya, hindi nag-ugat kay Lord. Inugatan lang. At mahirap po yung inugatan ka lang. Hindi porket lagi kang nagsisimba, hindi porket lagi kang na-present sa Sunday, ay save ka. Hindi po yun ang katunayan na save ka. Baka kaya ka lang hindi inaalis ng Lord sa kanyang church kasi baka ayaw niyang madamay yung will. Yung magandang tinanim niya. Kasi sabi dito, kasi pag binunot niya naman yung servant, siyempre yung mga weed, pag binunot niya, baka may madamay na iba pa. Ano po? Kaya sabi ng, hayaan mo na. Pag-aani, yan na yan. Ibubukod ko pa rin naman yan. Kaya po, church, this is a wake-up call. Hindi po sapat ang lagi na Sunday goers lang tayo. Hindi po sapat na parang nagiging religious lang tayo. Hindi po sapat na laging hallelujah. Na laging yung pagka-Sunday, Kristiyano ka, pero pagdating ng Monday, Saturday, balik ka sa dati mong gawain, balik ka sa dati mong buhay. Hindi mo ganun. A citizen in the kingdom every day, Jesus pattern po tayo. We try our best to be like Jesus. Ano po? Hallelujah. Yan. Next, balik mo lang, pakita nga po natin yung mga picture. Why that, napaka-importante ng roots, ano? Hallelujah. Yan. Tignan niyo po, yung mga papayo, tumubo yung kanina yung topic natin, tumubo sa batukan, no? Mag-ugat din naman. Yan. So, ang ganda po yan. Sinana ko kasi, alam mo na ano ako sa picture na yan. Tingnan mo kahalagahan ng ugat. Napakabigat na nung bunga niya no? Minsan pala yung bunga mo rin, nagiging sanhi pa sa iyo ng kabigatan. Pero dahil nag-ugat ka sa iyong pananampalataya, patuloy ka nagbubunga, patuloy ka pa rin nabubuhay. Nagpupursue yung iyong purpose. Patuloy kang lumalakad sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ano po? May picture pa ba tayo yan? Yan. Wow. Kapit lang, best. Bawal sumuko. Ano hindi posible kay Lord? Ano? Tama naman. Kapit lang talaga tayo kay Lord. Hallelujah. Yan. Nakakatawa na dito. Yan, hindi na po ugat yan. Blessing na yan. Blessing na yan. Tumumba na siya. Blessing na yan. Lord, yan ang blessing na yan. Iyon na yan. Pero kita nyo, tingnan nyo yung kabilang picture. Kahit tumumba na siya, yung bunga niya, patuloy pa rin siya nagbubunga. At ganyan po yung buhay natin. Minsan may pagsubok na halos tumutumba na tayo. Pero yung pananampalataya natin sa Diyos, hanggat na doon, magbubuhay at magbubunga pa rin tayo. Kaya sabi nga natin, Pastor, root first before fruits. Ano po? Kasi minsan yung fruits, madali pala yung fruits. Kailangan muna natin yung roots. Yan. Balik na po tayo sa ating topic. Ako nagtataka po sa Lucas na bakit si Lord laging ginagamit niya? Most mention niya yung fig tree. Ano ba Lord kung meron ng fig tree? Ano? Sandali lang pag-aralan natin about fig tree. Kasi sabi nga dito yung fig tree, ano? Fig tree symbolizes blessing, peace, and prosperity. When fruitful, it represents God's favor. Kaya pala mababasa niyo sa Bible yun. Medyo scientist tayo ngayon, so biology tayo. Kasi sabi niya, symbolize blessing, peace, and prosperity. When fruitful, it represents God's favor. When fruitless, it signifies judgment and disobedience. Ang ganda po pala, kaya pala tayo inaano ni Lord, niyahalintulad niya lagi sa fig tree. Sabi, pag wala tayong bunga, baka tayong pasawan. Ano po? Sabi, pero pag tayo maraming bunga, God's favor, and represent prosperity. Yan, next. Sabi niyo, ang fig tree root ay aggressive. Sabi nga po dito, extensive, forming wide fibrous system that often extend far to seek water. Yan. Sabi nga po dito, ano? Yung aggressive. Ibig sabihin, talaga lalo siyang lumalalim. Bakit po? Ano pong meron sa ilalim? Kasi nandun po yung source. Sino yung source? Water, representing God alone. Lahat ng source natin. Ano po? Kaya, hallelujah.
Kaya nga po sinasabi dito na kailangan lagi natin lumalim. Ganun na lang ka-importante yung ugat natin. Kasi your roots is your connection to God. Kagaya nga po natin tayo. Our roots are connection to grace. Jeremiah 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is in the Lord. Ano po ba? Yan. Blessed is the man who trusts in the Lord, who trusts in the Lord. He is like a tree planted by water. Isipin niyo po, yung punong nakatanim sa tabing ilog, wala kang makikitang nalalagtang puno na nakatanim sa tabing ilog. And that water is representing God Himself. Ano po? Yun po yung representing. Yung signifies ng water yan is si Lord. He is like a tree planted by water that sends out its root by the stream. Yun niyo po, yung roots sends out its root by the stream. Sino ang kumukuha ng sustansya galing sa tubig? Dahon ba? Sanga ba? Yung ugat pa rin natin. And that's our connection and our relationship to God. Representing yung relasyon mo sa Panginoon. Sabi no, that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and it's not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Hallelujah. Hindi po nawawala ng bunga kasi nandun na po lahat ng kailangan niya eh. Kaya ang ganda po siya, sabi, makikita mo yung mga puno nasa labi ng ilog, hitik sa bunga, malalago ang dahon. Pero merong pinaka-isang responsable doon, yung ugat niya patuloy na kumuha ng sustansya ng tubig. Ano po? Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Lord. May mga points po tayo yan. The importance of roots. Sabi dito, hallelujah. Our roots, sabi dito ng word kanina na blessed. Blessed is the man. Ano po? Dito, our roots serve as our connection and faith in God. Ano niyo po? Our roots serve as our connection and faith in God. Hallelujah. Number 1, contentment. Yan, madami po tayo yung ano yan. Kasi sabi nga dito, blessed ka na eh. Ang ganda po na sinasabi dito. Kung nakatanim ka na sa tabing ilog, nasa iyo na ang source. Ano pang hahanapin mo? Ano po? Minsan, sa totoo lang, minsan tayo nandito na sa atin na lahat. Sinasabi natin nung una tayong nananampalataya, Lord, ikaw lang sapat na. Pero ba't in the long run, bakit si Lord ay hindi nagiging sapat para sa atin? Minsan, nadadala kasi tayo ng ating flesh. Yung flesh kasi natin maraming wants. Kung anong makita ng mata, minsan nagiging wants natin yan. Pero sabi ni Lord, sabi mo nung una, Lord, ikaw lang sapat na. Sadya naman sapat si Lord, higit pa nga eh. Ano ba nga hindi kaya ibigay sa atin ng Lord? Di po ba? If you are connected to the source of all, something grace, what more can you ask for? Ano po? Sunod niyo po yan. If you are connected to the grace, the source of all, what more can you ask for? Ano pa bang mahihiling mo? Nasa iyo na si Lord. Minsan lang talaga kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kaya Mother Lord, sinasabi mo sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Kasi pag nagtiwala ka na, Lord, blessed ka na eh. Kaya lang sabi, with all your heart. Hallelujah. Sabi dito, sa Psalms 23:1 and 3, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ganda po sinabi ni David diyan. Ito po ay sinulat ni David. Hallelujah. Hindi po siya nananagana nung sinulat ni David. In fact, nung sinulat po yan ni David, hinahabol pa siya ng Absalom. Ano po? Nasa peligro po siya noon. Galing na siya ng palasyo, lumaya siya, gawa siya nag-rebel siya ang kanyang anak, si Absalom. Sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Doon pala sinasabi, I shall not want. Lord, ikaw lang, sapat na. Kahit saan ako mapunta. He makes me lie down in a green pasture, He leads me beside still water. He restores my soul, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Ang ganda po ng verse na yan, kaya lang isa nagiging tuwid na lang yan. Pero yan ang bigat po niyang panalangin ni David na yan. Hindi lang po siya dapat, hindi lang pala natin siya kinoko. Dapat isinasabuhay natin to.
Sabi niya, palakpakan na po natin ang Lord. Kasi nung parang sinasabi sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. What more can you ask for? Ano bang hindi kaya ibigay sa atin ng Lord? Minsan kasi parang ang pagiging Kristiyano, nagiging boring na tayo eh. Tandaan niyo po, magiging boring ang buhay Kristiyano pag wala tayong ginagawa. Nasasabi ko po yan kasi naranasan ko. Nung ako po ay ilang linggo, ilang buwan na pahinga, sabi ko, kung ano nung naiisip ko, kung ano nung ginagawa ko Pero walang kabuluhan. Nasa pero lang siya sabi ni Pastor, kaya pag sabi ni Pastor, lagi dapat magiging busy. Kasi dahil pag naging nagpahinga ka, doon na napasok ang kaaway eh. Yung ano niya, unti-unti, hindi mo nang mamalayan. Sabi ng ating tuturo ng ating Pastor na para siyang ahas. Hindi mo na mamalayan kung puluputa ka na. Kaya minsan yung ating pagiging sobrang relax, huwag tayong pagiging kampante. Mahirap din naman yung sobrang busy. Dapat alam natin kung paano tayo nagiging busy. Ano po? Busy ba tayo saan? Sa mundo o kay Lord? Kaya dapat wala natin alam yan. Tapos dito sabi natin sa Philippians, yan po yung mga content yung sasabi sa Philippians. Pwede ba natin itagalog? Itagalog ito. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang pinamalas ninyo ang pagmamalasakit sa akin. Yan po ay sinulat ni Paul about the Philippians. Alam kong hindi nyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataon ipamalas ito. Next. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Sabi ni Paul, tinan nyo natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Kaya pala ganyan po dapat na citizen ng the kingdom. Matuto tayong masiyahan maging anuman ang ating kalagayan. Maging mapagpasalamat po tayo. Tandaan po natin, ayaw ni Lord ng mareklamo. Alam ni Lord na nangyayari sa iyo. Alam ni Lord na pinagdadaanan mo. Sabi lang ni Lord, matuto ka masiyahan kung anong iyong pinagdadaanan. Bakit? Kasi lahat yan ay may purpose. Lahat sa kabila ng lahat yan, may magandang plano sa atin ng Panginoon. Next, 12. Alam ko kung paano maghikaos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Kristo. Bago ko pala magsabi na I can do all things through Christ who strengthen me. Check yourself first. If you are rooted baga. Kung ba, I can do all things. Hindi ito about kung anong magagawa mo. It's about kung ano magagawa ng Diyos para sa atin. Kung ano yung patuloy ng ginagawa para sa iyo. Ang ganda kasi minsan, i-quote lang natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero sinabi yan ni Paul sa gitna ng kahirapan. Sinabi yan ni Paul sa gitna ng kawalan. Bakit ganun siya karulid sa Diyos yung kanyang pananampalataya sa Panginoon? Kasi minsan tayo, kala natin pag may posibleng gawin, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi mo po yung ganun. Nagiging context po yun ng quote. Pero ang sinabi dito, it's about contentment. Kontento siya, Lord, kung ano mangyari sa akin, bahala ka. Basta I can do all things. Magagawa ko lahat na niya, basta ako tutulungan mo. Ganun po ang gusto sabihin ni Paul. Tingnan niyo po sa Hebrews 9:5. Sabi, keep your life free from the love of money and to be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Hallelujah. Napakaganda po sinabi ng Panginoon diyan. Sinabi dito, keep your love from, ito po yung principle diyan. Keep your life free from the love of money and be content in what you have. For he said, I will never leave you nor forsake you. Ano yung sinasabi dito? I will never leave you nor forsake you. Ang kailangan required po niyan is trust. If you want the Lord, kung gusto mo na hindi ka iwan at pabayaan ng Lord, ang kailangan niya, tiwala. Tandaan po natin, iba po yung want,
Iba po yung needs. Kasi talaga pag nakatingin po tayo lagi sa mundo, kaya nakakatuwa lang po, ano. Pansinin mo, pag magbukas ka lagi ng Facebook, kung ano makikita mo eh. Kasi yun ang cover niya. Ibig si Satan, nga si Lord, ino-opera ni Satan, di ba? Pero sabi dito, keep your life free from the love of money and be content with what you have. Dapat matuto tayo makontento. Kasi sabi ni Lord, ang mapapagkatiwalaan sa kunti, mapapagkatiwalaan sa marami. Kung sa kunti, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ko mapagkakatiwalaan sa marami? Kung sa kunti, hindi ka magpasalamat, baka hindi ka lalo magpasalamat sa marami. Baka magpus pag pinagpala niya, lalo mo siyang kalimutan. Kaya ang ganda po ng mga principle diyan, ano po? Sabi nga natin kanina sa Jeremiah, hallelujah, he is like a tree planted in water. What more? Sabi nga, he is like a tree planted by water that sends out its root by the stream and does not fear when heat comes. Ilan po ay complete trust. Ang Israelite po, ito, by the way, sinulat po ito ni Jeremiah. Nasulat niya ito dahil ang mga Israelites ay nagtaksin na naman sa Panginoon. Ganun po katigas ang ulo nila. Umanap na naman sila ng ibang Diyos-Diyosa. Kaya sinabi nila, blessed is the man who trusts in the Lord. Whose trust is in the Lord. Ano po? Hallelujah. Mapapansin mo, pag may tiwala ka sa Panginoon, hindi ka masyadong nangangamba sa mga bagay-bagay. Hindi ka masyadong maghahanap ng anumang bagay. Kasi makukontento ka, masisiya ka kung anong pagkalog sa inong Panginoon. Ano po? Hallelujah. Because of God's grace, He allowed uncertain and complicated things for us to see ourselves how much we are contented on Him. Tingnan niyo po ha. Sometimes, because of God's grace, minsan hindi natin nakikita yung grace nila pag tayo may problema. My dear brothers and sisters, gusto ko pong imulat ang mga mata dito. Kasi minsan nakikita lang natin lagi yung problema, pero hindi natin nakikita yung grace ng Lord. Ano po yung grace ng Lord sa lahat ng problema yun? Kasi ibig sabihin, wala pa yung tiwala natin, hindi pa tayo kumpleto. Hindi pa tayo totally nagtitiwala kay Lord. Ayun ang gusto sabihin ng Panginoon. Sabi nga kasi si Jeremiah, mapalad ka na kung nagtitiwala ka kay Lord. Kaya lang, ang katotohanan, hindi pa kumpleto ang tiwala natin kay Lord. Because of God's grace, He allows certain and complicated things for us to see for ourselves how much we are contented on Him. Makikita natin, masasabi ba talaga natin, Lord, Ikaw lang sapat na. Masasabi lang natin ba yun, Lord, Ikaw lang sapat na pag blessed na tayo? Paano pag walang-wala tayo? Masasabi ba natin, Lord, Ikaw lang sapat na? Andiyan po, ang buhay natin nagkakatalo. Kaya nga po sinasabi ni Paul kanina, naranasan ko ang maggutom, mawala. Pero sabi nga, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Grabe mong pagsuko ng buhay ni Paul. Grabe yung tiwala niya kay Lord. Bahala, sabi nga yung sasabi na. Kaya minsan parang mas mahirap yung nag-iisip. Kasi yung too much na pag-iisip, nagdudulo na pag hindi mo na mamalayan, nagdudulo na ng pag-alala. Tignan mo yung sabi, minsan yung mga sabi na walang pinag-alala, walang pangarap sa buhay. Alam, bahala na si Lord. Ang ganda pakinggan. Bahala na si Lord. Bakit dati bahala na si Lord? Bakit nung naging Kristiyano ka, parang ikaw na yung nagpaplano ng future mo? Bakit nung naging Kristiyano ka, parang gusto mo everything is smooth? Tandaan mo, sa pagiging komportable, hindi nalaga ang Kristiyano. Hallelujah. Number 2, adaptability. Yan. In any season of life, we can adapt. Ang puno po na nasa tabi ng ilog, ang puno na lagi nakakakuha ng source, ng sustansya ng tubig mula sa Diyos, ng tao, hallelujah, na laging nakaantiwala niya nasa Panginoon. Sabi niya, anumang season, sabi niya po ni Paul kanina, naranasan ko ang mawala ng pag-ibig. Anumang season, nakakaya mo, nakaka-adapt ka. Madami pong season ng buhay. Kung kagaya ng panahon natin, may taglagas, may tag-init, may tag-ulan,
Pero ang puno na nasa tabing ilog, kahit maubos yung dahon, kalaunan, pag natapos yung season ng taglagas, magdadahon ulit ng bago. Ano po? May panahon din ng tagbunga. May panahon na puro dahon lang muna. Magre-ready para magbunga. Ano po? Ang puno hindi rin nakakaranas lagi ng puro tag-araw. May tagbagyo din. Para tao din. Minsan may hindi na talaga pagsubok, bagyo na. Hallelujah. Sabi din sa Ecclesiastes 3:1-8, for everything there's a season and time for every matter under heaven. A time to be born and time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down. Minsan nararanasan natin yan. A time to break down and time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Right? A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to tear and a time to sow. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. 9. Lang pala. Abusado. Ano? Ano mo ko dinipay ni... Gusto ko pa eh. I want more. Wala ka na ganun yung sa... Yan po sinasabi diyan, yung pagiging adaptability natin. Madami pong season ng buhay natin. At ang pagiging Kristiyano, meaning hindi ka exempted sa pagsubok. Minsan lang, akala natin, ang gusto lagi natin, maano na buhay. Pero kapatid, kay Kristiyano ka man o hindi, may pagsubok na ka magdadaanan. Ang pinakamaganda lang nangyari sa buhay mo, natagpuan ka ng Lord. Kaya dumating yung pagsubok na kakaya mo. Amen. Kaya lang, minsan hindi natin nakikita yung grace ng Lord na yun eh. Ang nakikita lang natin, nakahighlight na yung problema. Mabigat na nga yung problema, pinabibigat pa natin. Malaki na nga yung problema, dilagyan mo pa ng magnifying glass. Kaya lalong lumaki. Buti pa yung salamin na lang nilagay mo, nakita mo, mukha mo. Ano po? Sabi dito, your situation, your feelings are valid. Po, your situation, yung sitwasyon mo, yung nararamdaman mo, valid naman yan. Pero but if it's the reason that you will walk away from God, then that's not valid. Ano ba yung valid reason mo para lumayo ka sa Panginoon? Wala po tayong valid reason para lumayo sa Panginoon. Kasi once na lumayo tayo sa Panginoon, meaning, dead na po yan. Maaari ka mabuhay dito sa mundo, sa lupa, ng napakasaya, napakagarbo, brother, walang problema. Pero after that, anong magiging buhay mo? Sabi, ang hirap magsuffer doon sa, nasa impyerno ka na nga. Patay ka nga, nagsasuffer ka pa. Kaya sabi, your situation, your feelings are valid. Kasi may sadyang may season. Pero kung iyan ang magiging dahilan mo para lumayo ka sa Panginoon, kapatid, hindi yan valid. Yung sabi nga sa verse na, what profits a man if he gains the whole world? And he lost his own soul. Ano pa ho yun? Nakakatuwa lang, nakakapag-memorize ako ng verse. Pero hindi ko alam yun. Nakakatuwa lang sila. Palakaan mo na sila. Pero, kung rooted ka, i-revive mo sa sarili mo yan eh. Sa gitna ng paghihirap ko, nararamdaman ko, Lord, pag lumayo pa ako sa iyo, ano pang nangyayari sa buhay ko? Kasi, alam niyo, ramdam na ramdam mo yan. Alam niyo, pinagdidaan ako. Alam niyo, it's not about me ha. It's about ano yung grace ng Lord. Kaya hindi ako makalis sa grace ng Lord. Naramdaman ko, gusto kong lumayo. Naramdaman ko, Lord, gusto kong magpahinga. Kasi may emotion ka.
Masakit. Namumulila ka, pero pag yun ang magiging dahilan ng paglayo mo kay Lord, para ka na nagpatiwakal sa sarili mo eh. Pero mo lalayo ka sa pinaka-source. Ano bang hindi kaya ibigay ni Lord? Kayamanan? Buhay na maganda? Kaya yan ni Lord eh. Kaya lang nandito tayo sa process. At minsan nakakalimutan na natin ang process, ang buhay natin, bago maging tuluyan maganda, may proseso tayong magdadaanan. At yung proseso na yan, yung sinasabing season ng ating buhay. Kaya kung paano yung puno lumalaki, kung paano yung puno na nasa tabing ilog, bagamat nandun na siya sa source, nandun na siya kay Lord, nakakakuha lang siya ng tubig, pero dumadaan pa rin siya ng iba't ibang klase ng panahon. May sobrang init, naiinitan pa rin siya. Binabagyo pa rin siya. Pero hanggang nandun yung ugat mo, nakakonekta kayo kay Lord, hindi ka nang pababayaan ng Lord eh. Amen. Hallelujah. Ito nga lang po may share ko lang, konting testimony ko lang. Yung nagkalagnat kami, no? Sabi ko, Lord, ang hirap. Kailangan kong bumangon ng isa. Ito yung first time ko, Lord, na magkakasakit ako. Pero kailangan kong gamutin yung sarili ko. Kasi may dalawa akong anak na aas sa akin. Hindi ko gusto mag-emotional, pero for the sake of God's glory, kung paano ni Lord, yung puso ko, hinihilom niya. Amen. Sabi ng Lord, kaya mo yan. Amen. Amen. Kaya pala sabi ni Lord, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Sabi ni Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan po yung mga verse na pinapaalala sa akin ng Lord. Paano kung hindi ako rooted? Anong ipapaalala ng Lord? Kaya pala sabi ng ating pastor, magbasa ka. Amen. Mahalaga yung pagbabasa ng Bible kasi sa gitna ng problema, may ipapaalala sa iyo, Diyos. Amen. Kaya kaganyan, kaya ka lugmok na lugmok sa problema kasi hindi ka nagbabasa. Paano mo maririnig ang Panginoon? Anong ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit hindi ka nga nagbabasa? Glory to God. Kahit pa paano sumusunod ako sa ating pastor. Kahit pa paano. Kasi hindi ko sasabing fully obedient ako, pasaway pa rin ako, nato pa rin ako sa proseso. Inaamin ko. Pero, glory to God sa buhay ng ating pastor Patyaga. Paano naman ako hindi Patyaga? Isa ako sa dahilan ng mga announcement niyan. Kaya ganun po kahalaga may nagpapastor. Hindi niya po ako kailangan i-chat, hindi niya po ako pinapaalalahanan, pero inaalala ko yung mga tinuturo niya dati. Inaalala ko yung mga tinuturo niya dati dito, inaalala ko yung mga paalala niya. At one thing lang ko naalala, magbasa ka. Kasi walang ipapaalala sa iyo ang Holy Spirit kung hindi ka nagbabasa. Kaya ka nasa ganyan sa sitwasyon ng panlalamig, kasi inalaw mo eh. Hindi ka nagbabasa. Ang ganda nga ngayon, meron ng Bible na pwede ka na lang makinig eh. Hindi mo si Lord na sumasabay sa atin nyo. Talagang hindi kaya ni Lord, kaya na nang gawin ng kaaway, hindi niya kaya yung pag-iwanan ng Panginoon natin. Pero kahit magtrabaho ka, makikinig ka na lang ng Bible ka. Kaya na lang, ang hirap ka na talagang dalhin ng problema pag wala kang ipapaalala sa iyong Lord. Hallelujah. Kaya mo dito, sabi dito sa letter A, anxious free. Yan. Ang ganda po lagi paalala ng Lord, no? Makakapag-alap tayo. Sa panahon na para pa kung bigat-bigat na ng ating problema, nag-iisip tayo, may papaalala sa atin ng Lord. Kasi rooted ka sa kanyang salita, rooted ka kay Lord, may pinapaalala sa iyo Holy Spirit. Ang sabi niya, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ganda po ng verse na lost in principle. Pero meron pa po sa 4 niya, 34, na sabi, therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day, it is on your own trouble. Hallelujah. Kapatid, mahirap po lagi natin i-predict yung future. Hindi po natin kaya gawin yan.
Kahit anong gawin natin pagpaplano, kahit anong gawin natin paghahanda, something will come along the way na unexpected. Na hindi natin naasahan. Kaya ang gusto ni Lord maging ready ka. Anong ready yung puso mo? Si Lord sabi ng iba na sometimes God ruin your plan. Hindi naman ni Lord kaya sinisira ang plano mo. Ina-align lang niya yung plano mo. Kasi minsan sa plano natin, wala na ang Lord. Minsan sa plano natin, mas malaki yung atin kaysa kay Lord. At saka minsan, yung plano natin, hindi na maganda para sa atin. Kaya ang gusto ni Lord, ina-align lang niya. And that's grace. Ang ganda ng paalala ng Lord dito. Therefore, do not be anxious about tomorrow. At, for example, tingnan mo kung anong buhay mo ngayon sa buhay mo dati. Ano po? Mas nakakaya mo yung problema ngayon kaysa problema mo dati. Yes. Mas hirap mga noon eh. Pero ngayon, sabi na, nakaka-LL na. Luwang-luwa. Iba yun. Ay, ba kayo luwang-luwa? Sabi, pahayari kayo ni Pastor pag luwang-luwa yung mga suot ninyo. Hallelujah. Kaya ako sinasabi ito. Hallelujah. Minsan kasi minsan masyado tayo masyado natin gusto dahil all is provided. All things are provided. Pero kapatid, I correct you with the love of the Lord. Kay Lord lang, all things are provided. Amen. Hallelujah. Sa Philippians 4:4-7. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Tagalog pa tayo yan. Yan, basahin nga po natin. Kayo na po magbasa. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadalaman niyo sa lahat ng inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya mawawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Hallelujah. Tingnan niyo po, papanatan Lord. Tingnan niyo po sa panahon mo masyado kang nag-aalala, kailangan mo maging rooted sa salita ng Diyos at para may paalala sa iyo, Lord. May paalala sa iyo, Holy Spirit, na sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa iyong puso. At pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Paano natin magagawa? Once na lagi tayo makikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya pala minsan, dumaranas ka na, ang dami mong bayarin. Pero hindi masyadong namang problema, panatag yung puso mo. Ayun pala yung sinasabi na nakipag-isa ka na kay Kristo. Ayun pala yung sinasabi kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Letter B. Ayan, dry plate. Hallelujah. Sabi, ano po yung dry plate? Hindi po yung sinasabi na tuyo ka. Tuyo na ba? Hallelujah. Sabi nga natin, Jesus said to her, everyone who drinks of his water will be thirsty again. But whoever drinks the water of God, I will give him and he'll never be thirsty again. Kita niyo po yun, ano? Sinabi, kaya nga, yung punong nakatabi, ano po, yung punong nakatabi sa tabing ilog, lagi siya nakakakuha ng sustansya mula sa Panginoon. Hindi ka matutuyo. Lagi kang may makukuha. Hindi kayo masasabi, mas tinutukoy po niya sa dry, pero yung spiritual dryness. Kailan po ba tayo madalas nagiging dry? During, naranasan po natin, katatapos ka nung holiday season. Di ba, Pastor? Madami si Pastor na ano dyan. Join and join. The boys. Di ba? Nung during holiday season, abala tayo sa holiday.
Hallelujah. Pero nawawala tayo ng focus kay Lord. Nawawala tayo kay holiday. Nawawala yung pinaka-ugat ng holiday. Amen. Hallelujah. Kaya minsan yung dryness sabi niya, kaya nakakatuwa na lang ko, glory to God sa buhay natin, pastor, nandiyan siya para magpaalala sa atin. Amen. Kasi nawawala tayo sa focus. Pansinin nyo ha, nung tagsaga na tayo, ang nasa isip natin, ano kayo mabili? Sabi tayo, ito magamit. Pero hindi natin naisip, pero bakit mo akong bilis? Yes. Meron man, siguro, bihira. Lord, bakit mo ako bilis? Nawawala. Minsan nawawala po kasi tayo sa alignment. Nagiging po, yung focus lang po natin sa sarili natin. Hindi natin na, Lord, ano yung gusto mo? Kaya minsan pala, pagkatapos ng Pasko, ubos na yung internet man natin. Dry na ulit. Kasi sabi nga ni Lord, ang hindi na pagkatiwalaan sa kakunti, hindi rin pagkakatiwalaan sa marami. Yes. Hallelujah. Diyos yung principle dyan ng Lord. Hallelujah. Sabi ko, kung nagamit sa karan ng Diyos, ano pa, hindi bibigay ng Lord sa atin. Ano po? Letter C. Yan, deceit free. Tingnan nyo po, mapapasin nyo. Kasunod lang ito ng Jeremiah 17 eh. Sabi niya, yung 8, sabi, the heart is the most deceitful. Is the deceitful above all things. Kaya na nga magbasa. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Hallelujah. Ganyan niyo po ha. Deceit free. Bakit? If you are rooted, you will not believe in the lies of the enemy. Tandaan po natin, kung rooted ka sa salita ng Diyos, hindi ka basta-basta malilin lang sa salita ng kaaway, sa kanyang kasinungalingan. If you are rooted, you will not believe in the lies of the enemy. Satan, even if he used scriptures. Imagine, tinan nyo si Jesus, sa Luke 4 na tinan siya, ginamitan pa siya ni Jesus, ni Satan, ginamitan ng scripture, sabi ni Satan, gawin mo ang bato. Yung gawin tinapay yung bato, baliktad pala ng gawin. Hallelujah, thank you. Wala na, puro bato dahil nasa isip. Gawin tinapay yung bato. Hallelujah. Pero sabi ni Jesus, pero serious, sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay ng bubuhay ang tao. Sa kape din. Pati sa kape. Diba? Nakakatuwa lang po, yung paalala ng Lord, sabi nga po, even si Jesus hindi nakakadami si Satan paraan. Kaya pala tulad si Satan, ang demonyo man may pananampalataya din. Nanginginig pa eh. And sometimes he uses scriptures para lang maloko tayo. Kaya pantayan natin yung ating puso. Kaya sabi dito, kaya kailangan mo maging rooted sa salita ng Diyos. Maging rooted ka sa katotohanan. Maging rooted ka sa grace. Kasi nung kaaway, gagawin niya lahat ng paraan, mapaalis ka lang sa kanya eh. Dadalhin ka niya sa mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. Sabi niya, sometimes the enemy use your feeling. Gagawin niya kung ano yung nararamdaman mo. Gagamitin ni Satanas kung ano yung nararamdaman mo. Pag siya sabi, galit ka na sa lahat. Hallelujah. Sabi nga na may sinabi dito, na lang ako sa preaching ng Minds for One na may sinabi dito. It's not about pero ba tayo? Yan. Basahin niyo nga po. It's not about the sin or mistake you make. It's about the conclusion you decide. Hallelujah. Parang paano natin. Amen. Pero hindi man ganyan yung sakli sinabi niya, pero ano siya eh, in-elaborate ko lang na tama nga naman eh. Kasi yung feeling natin, feeling lang talaga natin. Kaya lang, sabi nila, it's not about the sin or mistakes that you make, it's about the conclusion you decide. Minsan kakunti lang naman talaga natin nagawa, kaya lang lumalaki minsan kung ano yung naiisip natin.
Siya, nakakaya na yun. Baka kung ano sabihin na ganito. Masyado tayo, madami tayong conclusion ginagawa. Kaya bantayan natin yung puso natin. Pag hindi ka rooted kay Lord, kaya ang paalala ng ating pastor, glory to God, sabi ng ating pastor, back to the truth. Ano ba yung truth? Ano ba yung katotohanan? Kaya huwag ka lagi mag-conclude about your own feeling. Mag-conclude ka about the truth. Amen. Kung ano yung katotohanan na lagi sinasabi ng Diyos sa buhay mo, doon ka mag-conclude, doon ka babase ng decision mo at tunay mong nararamdaman. Hindi lang kung ano yung naiisip mo at nararamdaman mo. Tanda natin, mabilis madaya ang puso. Amen. Kaya nga lagi, do not follow your heart. Guard your heart. Sabi natin pa to, GF. Guard your heart and focus to Jesus. Hallelujah. Palakpan natin ng Lord. Hallelujah. Tingnan niyo po dito sa James 5. Sabi ninyo ha. Tingnan. Example natin dito ang James 5. Kasi ang puso natin paiba-iba kasi. 5. Sabi, if anyone of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Ang ganda po na sinapay ng pang-invitasyon ng Panginoon dyan, no? If anyone lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Next. Sabi? But let him ask me in faith. faith. With no doubt. Pag maghihingi ka kay Lord, may pananampalataya ka, naniniwala ka. Hindi ka lang nagbabaka sakali. Naniniwala kang ibibigay mo ng Panginoon. With no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. Kasi yung puso natin pa iba-iba. Lang tayo nabasa sa sitwasyon, kung ano yung ating nakikita. Kaya po kailangan natin, pag humingi ka kay Lord, paniwalaan mo at igagranda yan. Panghawakan mo na yan. Amen. Kaya lang pala minsan nagtatagal, ano po, sa totoo lang. Kaya lang minsan nagtatagal yung ating hinihingi sa Panginoon kasi nga, hindi natin tunay na pinangahawakan. Hindi tayo tunay na nananampalataya. Gusto agad natin makuha, pero wala naman tayong mananampalataya. Yung root natin, napakababaw pa. Hallelujah. Number 3, stability. Hallelujah. Yan po. Tandaan nyo ha. Kaya po ganun po ka-importante kung gaano na lang ka-importante yung ating ugat ay malalim sa Panginoon. Ano po? Tandaan, hindi pwedeng malago ka, pero ang ugat mo ay napakababaw. Konting bagyo, mabubulot ka. At saka kakaunti yung sustansya mong makukuha. Sabi dito, stability. The more you grow deeper, sabi, basahin mo na, establish your roots, establish your foundation. Establish your action on your purpose. Lahat po tayo may purpose dito. Amen. Kaya lang, kailangan natin hanapin kung ano ba yung purpose natin. Kaya lang, hindi natin malalaman kung ano yung purpose natin kapag hindi tayo establish. Pag hindi natin establish kung ano ba tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi mahirap yung sabi ng pa-weather lang. Hallelujah. Once yung sabi nga ni Lord, oo kung oo, hindi kung hindi. Amen. Sabi, ayaw niya daw sa maligamgam. Hindi pwedeng born again ka ngayon, bukas hindi ka na born again. Born again ka ulit sa isang linggo, hindi mo naman. Hallelujah. Establish your function. Hindi mo ma-establish your function on your purpose pag hindi ka establish kay Lord. Kaya once you decide, Lord, yes, ako ay iyong lingkod. Lingkod ka na lang niya. Pag siya, Lord, hari, ikaw yung maghari sa akin. Siya yung magiging hari na sa'yo. Hindi na yung laging ikaw ang nagiging hari. Sinasabi mo hari siya, pero ikaw naman yung nasusunod. Hallelujah. Sabi dito sa Matthew, basahin nga po natin. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came,
and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. Hallelujah. Tingnan niyo po, no? Nakakatuwa po dito na magiging matalinong tao lagi, yung matalinong tao na nag-aayos ng kanyang pundasyon, pinapatibay yung kanyang pundasyon. Kaya nga po, tapin natin, root first before fruits. Establish your roots before you establish your fruit. Minsan nagiging dahilan natin, kaya, wala naman ako nagiging bunga, wala naman ako nagiging kaluluwa, nadadalang kaluluwa. Baka naman, minsan kaya hindi ka nakakapagdala ng kaluluwa kasi hindi pa establish yung iyong ugat. Yung root mo kay Lord. Bakit? Kasi Kristiyano ko pagdating ng linggo, pero paglabas mo, paano kung kumilos ka, hindi ka na Kristiyano. Sabi na para ka na uling unbelievers. Nakikiayon ka sa ginagawa nila. Hindi ka lang nakikiayon, nakikiisa ka pa. Sabi nga, ayon lang yung makisama, huwag lang yung makisama. Kaya lang, nangyayari, nakikisama ka na rin. Tanda po natin, sira po yung ating patotoo. I remember yung paalala ng ating pastor na bantayan mo yung iyong patotoo kasi ingatan mo masira yan. Kasi once na nasira po yung patotoo natin, wala talaga tayo makukuha ang kaluluwa. Amen. Kaya po kailangan gano'n na lang, kaya importante na yung ugat natin malalim. Kasi para may ma-remind lagi tayo. Mariremind ulit tayo lagi ng Holy Spirit. Hallelujah. Dahil sa 1 Corinthians 3:11, For no one can lay 3:11. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Hallelujah. Wala po tayo ibang magiging pundasyon dito kung si Jesus lamang. Ano po? Kasi Jesus at si Jesus lamang ay tinataas ng church dito. Amen. 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 Hallelujah. Stormproof. Hallelujah. Kapag stable ka, stormproof ka. James 1:2 and 4. Sabi, pag sinabing stormproof, hindi po sinasabing hindi ka nababagyuhin ng problema. May bagyo pa rin po, at minsan mas malakas pa yung mga pagsubok. Pansinin mo sa pagtagal mo sa pagiging Kristiyano, sa paglalim mo sa Panginoon, mas lalo bumibigat yung problema na mga pagsubok na dinaranas natin. Kaya lang, ang minsan nasasabi natin, kung kailan ako naging Kristiyano, saka naman ako nagkaroon ng maraming problema. Mali po yun. That's sabi nga po, mali yung response mo. Dapat, makita mo yung grace ng Lord. Na ibig sabihin lang, may something si Lord. May purpose si Lord at gusto niya na malakaran mo yun. Gusto niya patatagin yung ating pananampalataya sa atin. Gusto niya na yung connection natin, mas lumalim pa tayo sa Kanya. Amen. Kaya sabi dito, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Hallelujah. Lacking in nothing na po. Tingnan niyo po yung sa Jeremiah, na kapag nakatanim sa tabing ilog, wala ka na pong hahanapin pa. Nandun na lang ang inyong source. Ano po? Amen. Sabi dito, being citizen in the kingdom of God is not always comfortable life. Sabi dito sa Proverbs 12:2 and 3. A good man obtains favor from the Lord, but a man of evil devices he condemns. No one is established by wickedness. Basahin naman next. Sabay-sabay basahin natin. But Will be ever be moved. talakpan po natin ang Lord. Hallelujah. Kaya po sinabi pala ni Lord, seek His righteousness. Kasi, but the root of the righteous will never be moved. Hindi Amen. matitinag. Hallelujah. Yan. Yes. Dito na po tayo sa number 4. Bear fruit. Yan po, yung bear fruit sa natin. Sinama ko na yung bear fruit kahit ang topic natin ay roots. Kasi, para saan ba yung function ng root? To bear fruit. Kasi yun na po yun. For us to bear fruits. Good works, change of life, soul, tsaka love sharing. Tandaan po natin, I remember, hindi ko na masyadong verse yun.
Efeso 3:17 to 9. Meron ba? Nasabi, ang maging ugat ng Hallelujah. Ang maging ugat daw ng ating pananampalataya, Efeso 3:17 to 9. Basahin po. So that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love, may have strength to be comprehend with all the saints what is the breadth and length and the height of depth, and know that the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. May Tagalog ba tayo niyan? Yan, basahin nga po natin, sabay-sabay basahin tayo. Basahin natin. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. 17:18 natin. 17:18. Yeah. Ayan po. Yan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord. Sabi dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Hallelujah. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Hallelujah. Ganyan na lang po na siya sabi na ugat, hindi po ugatan. Kasi iba po yung ugatan. Sa mag-ugatan na po. Natapos po ko sabi, to be rooted. Hallelujah. Ang hirap po mag-preach na gano'n, no? Kinakabahan ka na sa preach mo, kinakabahan ka pa baka biglang may lumubo na hindi na. Kasi sa totoo lang po, ano po, ang battle po dito kasi sabi nga, ano masama pa klasa ko nilalagad ako. Pero sabi nga nung, na ang lalakang sinasabi nila, pastora na kahit na masama nila, sa pakiramdam nila, sabi nga, tuloy pa rin sila sa pinapakuha ng Panginoon sa kanila. So, sino tayo para hindi gawin yung, sabi nga, kung yung ginagawa ng mga nanay at tatay natin is, nilalakarin nila yung kanila sinasabi, sino tayo para hindi gawin yun. Kaya, kahit masama nila sa bagay, it's not about me, it's about God. Kaya kung may makita kayo lumobo dyan, pumingit na kayo dyan. Hindi na ako kaya dito. Hallelujah. Sabi nila, to be written in God's grace. Hallelujah. Something to think about. Something to think about. Yep. Do not harden your heart so your roots can penetrate easily. Minsan nagiging problema lang po natin. Kaya hindi tayo lumalalim sa Panginoon kasi nagmamatigas tayo. Instead na gawin natin kung ano yung narinig natin, we fight back. Nilalabanan natin, kinokontra natin. Ano po? Sabi niya, do not harden your heart so your roots can penetrate easily. Pansinin mo po, kaya sinasabi ni Lord na dapat sa matabang lupa matanim. Kasi sa matabang lupa, mabilis lumalim yung ugat ng puno. Kasi malambot siya. Pero yung matigas na lupa, talaga namang pahihirapan yung ugat. At the more na sabi nga, sa paglalim mo, lalo ikaw din naman ang masasaktan. Siguro matigas yung puso mo. Ikaw din sa pagtagal, ikaw din naman ang nahihirapan. Kaya sabi, do not harden your heart so your roots can penetrate easily. Decision matters. Decision matters. Unless you decide, nothing happens, nothing will change.
Hallelujah. Tignan mo, ganda mo siya. Decision matters. Unless you decide, nothing happens, nothing will change. Amen. Kung ito po ay narinig mo lang, at hindi ka magdidesisyon, hindi ka magdi-decide, wala din naman mangyayari. Wala kang maiuwi. Hanggang dito lang po ito. Decision matters. Unless you decide, nothing happens, nothing will change. Amen. You are free to choose. Tanda po natin, you are free to choose, but not on the consequences of your decision. Tanda po natin, malaya naman talaga tayong mamili. Even God nga si Lord nga hinayaan niyo tayong mamili. Pero tanda natin, sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng pamimilihan natin, hindi tayo libre kung ano magiging kahihinat na noon. Sabi, but not on the consequences of your decision. Sabi dito, meron pa akong dinagdag dito, sabi dito, the more you get higher, the more you should go deeper. Tanda po natin, sa paglago natin sa Panginoon, dapat lalo tayo magiging mas malalim sa Kanyang salita. Amen. At hindi na siya magiging malalim. Tandaan niyo po, mapapansin niyo ang pattern ng puno. Yung dahon, pataas. Yung sanga pataas, nandun yung dahon, nandun yung bunga. Pero yung ugat, palalim. Sa ugat, nandun ang tubig. Nandun ang sustansya. Doon siya kumukuha ng sustansya. Kasi yung tubig representing God. At yung kanyang motion na pababa at pataas, may signifying din po yan. Ibig sabihin na, the more na itinataas ka ng Panginoon, the more dapat ka nagiging humble. Amen. Hindi po pwedeng the more ka nagiging tinataas ng Panginoon, the more ka rin lumayabang. The more kang pinagpapala ng Panginoon, the more ka din dapat maging mapagkumbaba. The more kang binibigyan ng Panginoon, the more ka rin dapat mapagbigay. Amen. Nagets po ba? Amen. Hallelujah, palakpakan po natin ang Lord. Kaya sabi dito, if Jesus is the root, Jesus is your fruit. Hallelujah. Kung ang ugat mo ay si Kristo, hallelujah, huwag kayo magtaka. Di ang magiging bunga mo rin si Kristo. Pero pag ang ugat mo ay hindi si Kristo, magiging iba rin yung bunga mo. Tandaan mo, Jesus is the fruit, Jesus is the root, Jesus is the fruit. Hallelujah. Ayan po, ano po? Things that loosen our roots, and yan po yung ating mga bagay na minsan kaya na lang nawawala yung ating ugat. Sabi dito, unang-una, paalala sa atin ang pastor din lagi, no? Lack of prayer. Bible reading. Yun nga pong, pangalawa, yung Bible reading, yun nga po kami nag-mentoring online. Doon lang din ako naliwanag na every time na binabasa mo ang salita ng Diyos is also prayer. Ano po? Glory to God. Sabi ko, marami pa talaga ako matututunan. Baka ayaw magsalita, baka magkabaligtad na naman si pastor na naman ang marami pong matutunan sa akin. Tsaka yung number 3, not attending other church activity. Pansinin mo, pag ikaw ay attend natin ng gawain ng Panginoon, the more on fire ka. Pero the more na magpahinga ka, the more talaga nawawala ka. Kaya po yun yung nawawala ng ugat natin. Ano? Amen. God can take you higher unless you let Him take you deeper. Hallelujah. Hindi ka may tataas ng Panginoon pag hindi mo naman nahayaan ka niya ibaba. Hallelujah. Kaya, God, sulat po natin, ulitin natin. God can take you higher unless you let Him take you deeper. Hindi ka kaya itataas ng Panginoon pag hindi mo naman hahayaan lumalim ka sa Kanyang salita. Lumalim ka sa Kanyang presensya. Madali po sa Lord ang magpala. Kaya lang, mahirap naman po sa Lord. Yung tayo, ipagpalain kung hindi naman natin kayang panghawakan. Yan, dyan po tayo magtatapos. Ano po? Hallelujah. Yan po, yung sasabi ko lang kanina na Christ Jesus is the grace given to us by God to be more rooted and to bear fruit. Wala po tayong pangitatas dito kung ang Panginoon. Tandaan po natin, lahat po ng source natin, si Jesus. Balik po tayo sa ating verse kanina, si Jeremiah. Sabi, He is like a tree planted by water.
He is like a tree planted by water that sends out its root by the stream and does not fear when heat comes, for it leaves remain green, and it not anxious from the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Hallelujah. Napakaganda pong pakinggan yan. Ang sarap pong basahin yan. Imagine na everything is well provided by God. Ano po ang pinakasusi para lang makapatuloy ang buhay natin? Mga kapatid, endure. Kailangan po natin lahat itong pagtiisan kung ano ang pinagdadaanan natin. Dahil ang process, minsan mahirap, minsan madali, pero sa lahat ng ito, may magandang purpose ang Panginoon. At sa lahat ng iyan, hindi ka iiwan ng pacto ng Panginoon. Kasi yung roots mo, pag malalim ka sa Panginoon, nandun lagi yung sustansya, nandun lagi yung tubig na kailangan mo. Tanda natin, yung sabi yung hangin, yung sinag ng araw, nandyan na. Pero minsan, nawawalan, ang puno, pag hindi nakakakuha ng tubig, yun ang kinamamatay niya. Pakita nga po natin yung picture. Nakalimutan ko na. Yan. Ang ganda, no? Kinuha ko po yan. Kasi po, na-base lang po. Kasi dati po itong puno na to, wala po dati yung sanga na yan. Yung nasa taas na yan, wala po yan. Ang pinakapuno niya po dati, itong nasa baba. Mataas po yan. Ang dami niya po bunga. Puno po yan na rambutan ng kapitbahay. Kaya tuwa-tuwa ako pag wala yung kapitbahay namin. Kasi madami yung bunga. Ano po ang nangyari? Natumba. Natumba po siya ng bagyo. Sa buhay po ng Kristiyano, ganyan tayo. Mga kapatid, this is something serious. Sa buhay po ng Kristiyano, sabi nga, hindi laging madali, hindi ka laging exempted sa pagsubok. Tunad po ng punong yan. Kahit gaano siya kataas, gaano katatag, gaano karami ang bunga, one day, bibigay ka. Pero paano na lang kung hindi na yung ugat niya, hindi siya malalim? Kasi yung ugat niya, ugat na po yan. Yung mga yan, ugat na yan. Nakaangat ka yung ibang ugat niya. Pero hanggat may ugat ka na nasa ilalim, hanggat ikaw ay nakay Kristo, magpapatuloy ka, kapatid. Hindi ka magpapatuloy dahil sa sarili mo. Hindi ka magpapatuloy dahil kaya mo. Magpapatuloy ka kasi yun ay habag ng Panginoon. Kaya ako sabi ko, Lord, ganito ako. Tumumba na ako. Nakaranas na ako, Lord. Gusto ko nang bumigay. Gusto ko nang umayaw. Lord, sabi ko, parang ayaw ko na to. Sa nangyari sa buhay ko, Lord, parang ayaw ko na to. Nung nawala si Sister Lenny, parang ayaw ko na. Pero, but because of God's grace, tingnan yung puno na yun, no? Nagkaroon siya ng bago sanga. At Lord, sabi ko, ito yung pinapakita ng Lord sa akin. Anak, magpapatuloy ka. Sabi mo, hari ako ng buhay mo. Bakit ka aayaw? Kaya nga sabi, what profit a man? If he gained the whole world, but he lost his soul. Wala na pong pinaka-importante sa buhay natin kundi si Lord. If you want na pagpalain ka, always connected to the source. Always connect to the man of God. Always connect to God. Yan lang po ang susi. Yan lang po ang susi natin. Yung connection natin kay Lord, huwag natin iwawala. Kahit para bang Lord, bibigyan na ako. It's not about also your roots. Yung roots connection mo lang siya, pero yung lupa at yung tubig, ang sustansya na nagbibigay sa iyo. Sinabi nga natin sa Lucas 13:6-9. Last, basahin natin Lucas 16. Lucas 13:6-9. Yan, Tagalog. Sinabi pa sa kanila ni Jesus. Ako na ano dito sa tabi dito. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang taninhaga ito. May isang taong may tanim ng puno ng igos sa kanyang ubasan. Tingnan niyo po ha. Magtataka ka. Bakit yung isang tao magtatanim ng puno ng igos sa gitna ng ubusan? Yung verse na sinasabi na, he left the 99 to find the one that's lost. Hallelujah. Sabi dito,
Kung tatanim ka ng puno ng igos sa gitna ng ubas, 100% tayo. Sino ba tayo? Para ibilang sa mga taong nararapat. Sino ba tayo para ibilang sa taong dapat maligtas? Pero sabi nga, isang tao nagtanim ng puno ng igos sa kanyang basan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang makita. Tingnan niyo po ang grace ng Panginoon, ha? Next. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa puno ito. Hallelujah. Importante din naman po talaga yung bunga. Kasi kailangan ni Lord na makita sa yung bunga, yung pagbabago ng buhay mo. Ngunit wala akong makita. Putulin at nakakasikip lang iyan. Tandaan po natin, in the long run, may rejection. Tandaan po natin. Sooner or later, mawawala ka talaga kay Lord pag hindi maganda ang ulat mo, pag hindi ka nagbunga, pag hindi ka nagbugat. Pero bakit kaya hindi nagbubunga? Pansinin natin. Next. Kung sumagot ang tagapag-alaga, tingnan niyo po ang grace, ha? Huwag po muna natin putulin ngayon. Uhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon o hindi pa saka po minulong. Tingnan niyo pong grace, yung intercession natin. Huwag po muna putulin ngayon. Hukayin ko po ang palibot at lalagyan ko ng pataba. Sino po ba alin po ba yung pinaka-responsible para sa pagkuha ng nutrients ng mga pataba na ilalagay diyan? Di po ba yung ugat pa rin? Kaya yung faith natin matters. Yung pananampalataya natin, yung connection natin kay Lord. Kasi yun yung pinaka-connection natin kay Lord. Yan yung dahilan kung bakit tayo magbubunga. Siya yung kukuha ng sustansya. Kaya sabi, uhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba para yung ugat mo, makuha niya yung sustansya. Pero sabi pa rin nga natin, decision matters pa rin. At sooner or later, pag hindi ka talaga nagbunga, pero I know, kung kukuhanin niya ng punong yan, I am sure, yung sustansya na binibigay ng Panginoon, magbubunga siya, magbubunga. Madali po sa kanya magbubunga. The problem is the root. Kung ano yung connection mo. Pag ang connection mo talaga ay paputol-putol sa Panginoon, wala ka talaga sa bubunga. Hallelujah. Kaya po, glory to God at may Diyos tayong mga bagay sa atin. Kaano man ang ating ginagawa, madalas man tayo nagkakamali, pero sa atin, Lord, balik ka. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord. Sige po, pangalaman natin.